Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ay inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento muli sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat sa amang bansa tayo naroon o sulok ng mundo. Naway maingatan po tayo. Ito po, komentuhan po natin, samahan niyo po ako. Ito pong kaganapan po, katulad po, nagkaroon po ng pagtitipon po o caravan rally ang ating mga kababayang Muslim, mga katambay, para kundinahin po ang impeachment, ang ginagawa po nila, lalo po ng grupo po, ng mga makaliwang grupo po. Karamihan po dyan sumusuporta po sa CPP, NPA, NDF, ang mga gustong mag-impeach po sa Vice President. At meron din po dyan sinabi ang isa pong napakagaling na broadcaster at YouTuber na rin po, mga tambay, at talagang magpapasko na raw po ay talagang marami raw kaharapin daw na kaso ang Vice President, mga katambay. Napakainit daw. At tingnan po natin, mga katambay, talagang hinahabol pa niyang pilit at talagang sa kanyang konklusyon ay talagang napakaraming haraping problema ang Vice President. Mangyayari kaya? At may katotohanan kaya? O baka naman sa kanila bumalik lahat ng ibinibintang nila sa Vice President, baka po sa kanila bumalik, mga kababayan, dahil sa dami po na hawak na ebidensya ng Vice President, lalo po pagdating sa korupsyon sa ating gobyerno, mga katambay. Magmula sa First Lady hanggang sa Pangulo, hanggang sa Speaker, at syempre po ang institusyon ng House of Representatives at Senate ay meron po siyang hawak at alam na korupsyon sa mga ito, mga kababayan. Kaya baka mabaliktad ang sitwasyon. Baka itong nagsasalita po na ito ay mabaliktad din po sa darating na mga panahon, mga katambay. Mabaliktad din ang sitwasyon niya. Pakinggan po natin. Unahin po muna natin ito bago po natin tingnan yung kaganapan o yung caravan po na ginawa po ng ating mga kababayang Muslim. Ito po, pakinggan po natin. Magpapasko na, ilang araw na lang, malamig ang panahon sa Pilipinas, may hanging amihan. Pero itong mga posibleng kaso ay kasing init ng bunganga ng bulkang Canlaon sa Negros. Ano ba itong mga kasong binabanggit ko? Ito po yung sinasabi ni Congressman Jinky Luistro ng Lawigan ng Batangas, na member ng maraming committee dyan sa Kongreso, especially yung Blue Ribbon Committee. Ito naman ay tungkol kay Vice President Sara Duterte. Kasi initially, ang sinasabi ni Congressman Luistro bilang isang abogado ay napakabibigat ng mga ebidensya at mga kasong kakaharapin ni Sara Duterte. Una, yung plunder, pasok. Dahil nga dun sa 612.5 million, pasok yan sa plunder law. Kasi under plunder law, 50 million lang. Plunder na. Ito, 612. Confidential at intelligence fund. Natapos nga po ng mga kaduda-duda na mga pangalan na ginamit sa acknowledgement receipt. Okay? Sunod ay perjury. Ano yan? Pagsisinungaling. At ang pangatlo, ay hindi biro. Ano ha? Pagka ho plunder, perjury, at saka ho bribery. Panunuhol. Tatlo. Pagsisinungaling, panunuhol, at saka ho yung pandarambong. Puro P. Triple P. Pandarambong, pagsisinungaling, di ba? Isa pala, bribery. Panunuhol din yun. Panunuhol nga po. Yan ang ibig sabihin nun. Paliwanag natin. Nabagit ko na. Yung plunder ay dahil sa malaking pera, sakop sa plunder law. Yung pagsisinungaling, dahil nga sa malinaw na yung mga binigyan ng pera at pinaggamitan ng pera ay hindi naman ho mga taong totoo ayon sa Philippine Statistics Authority. Yun naman hong panunuhol ay ito yung pag-amin ng mga ASEC-YOSEC Department Head ng Department of Education mula kay Undersecretary Mercado at iba pa na tumatanggap ng 50,000 pesos monthly sa loob ng 9 months noong 2023. So panunuhol yun. At yun bawal na bawal po sa isang government official. Pangalawa, ang pinag-uusapan dito mga kaibigan ay Office of the Vice President. At
Vice President ng bansa. Kaya, alam ba niyo yung tatlong yan pag napatunayan? Ground na po yan para hindi na ho makabalik sa anumang public office sa local and national ang isang taong mapapatunayan. Eh, yung pinag-uusapan dito Ayan po mga tambay, talagang magpapasko na raw po mga tambay, pero ang broadcaster po ay humahabol pa po sa issue mga tambay. Mukhang hahabol yata sa bonus mga tambay. Kailangan po gumawa ng issue at talagang pambatikos po sa Vice President. Mukhang hahabol po yata sa bonus po. Mga kababayan, humahabol po sa bonus ang isang broadcaster, Abe. At talagang nakatutok pa rin po siya doon sa sinasabing issue na sinasabi raw po ni Congressman Luistro. Ito po may asawa daw po ito na tinatago, na may mga kaso po na sinasabi po nila, mga katamay. Yan po ang klase ng mga politiko natin na matataas po ang mga dignidad ng mga politiko. Mga pinagtatakpan, may mga issue, mga asawa, may kaso, pinagtatakpan daw. Pero sila po ang dapat pagkatiwalaan ng taong bayan. Pero hindi mangyayari yun. Never na silang pagkatiwalaan ng taong bayan. Lalo ang Kongreso, ang Quadcom Committee, pagtitiwalaan ng taong bayan, nanahan dyan ang napakalaking korupsyon. Yung mga congressman, nakasarado libro, close book sa taong bayan. Ay, nako, patawarin. Ito po, bago po natin komentuhan, panoorin naman po natin yung kaganapan po na ginawa po ng ating mga kababayang Muslim. Karamihan po rito ay mga negosyante po. Talagang nahandito po yung suporta nila kay Vice President. Dito po kay Abe, mukhang walang suporta po rito ang mga Pilipino pag si Abe ang pinakinggan natin. Parang sa kanya, ang pinakamagaling lang po ay ang Pangulong Marcos at ang speaker po ng Kamara yata. Tingnan po natin mga tambay. Grabe mga kababayan, buong Muslim community nagkarabang ngayong araw ng linggo. Bingo! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ayan sila mga kababayan, oh. Ayan, ang dami nila, oh. Ayan yung mga vloggers, oh. Ayan. Ayan. Ito, ayan, oh. Para nagsimula sila dito sa Makati, no? Tapos umikot ng EDSA sa QC. Papunta rito sa Maynila, nasa Quiapo na sila. Tapos papunta ng Buendia. Medyo traffic. Ayan mga kababayan, paano mo mai-impeach ang isang Vice President na ginagawan lang po nila ng issue at kaso, mga tambay? Puro tanim issue. Samantalang ang administrasyon na Pangulo ng bansa ng Bagong Pilipinas, lalo ang institusyon po ng Kamara at ng Senado, paano mo i-impeach ang isang Vice President na walang itinatago sa bayan? At hirap na hirap po silang patunayan sinasabing pandarambong. Yung plunder, perjury, at bribery. Ito pong pandarambong, pagsisinungaling at panunuhol na sinasabi ni Abe. Paano mo po natin na sasabihin niya na paspaniniwala ng taong bayan ang mga nasa administrasyon? Lalo po ang institusyon ng House of Representatives. Biriin nyo, yung kanilang mga programa, hindi nawawala ng budget, lalo ang kanilang programang ayuda, puro ayuda. Mas tinanggalan pa nga nila ng budget ang PhilHealth, siniro Pero yung mga programa nila, hindi nasisiro kailanman, mga katambay. Tapos, nahandyan ang sinasabi ni Abe na ang tiwala ng taong bayan ay nasa administrasyon. At tingnan po natin ang pinagkakatiwalaan po ni Abe na administrasyon, mga katambay. Walang bahid po. Walang bahid, karungisan, walang issue anuman, lalo po ang kanyang issue sa droga. Wala pong issue droga. At hindi po nagdodroga
ang nagdodroga ang Pangulong Marcos, mga katambay. Hindi nagdodroga at wala pong issue. Ang tanging issue lang po ni Abe na humahabol yata sa bonus ay ang Vice President na sinasabi pong hindi na pwedeng tumakbo pag ito'y napatunayan. Totoo naman yon. Kaya lang, patunayan muna ninyo bago nyo sabihin yung plunder, perjury, at bribery. Di ba? Patunayan nyo muna. Isampan nyo muna impeachment at tingnan nyo po. Dahil nakita po natin, yan po sa Maynila pa lang yan, yung ating mga kababayan. Yung mga Muslim, karamihan po dyan, mga negosyante. Nagkaraban po sila, nag-start po sila ng Makati. Inikot po nila, EDSA hanggang Maynila, mga katambay. Paano pa yung mga kababayan natin nasa Mindanao? Di ba? Mga nag-aabang lang po yan, nakikiramdam, nagmamatsyag. Lalo na pagdating ng botohan. Pagdating ng botohan, diyan po malalaman po ni Abe ang galit ng mga Pilipino sa nambudol po, sa mga nambudol. At yung sinasabi nga, hindi addict ng presidente na naglilingkod sa atin. Walang addict na presidente naglilingkod sa atin. Tingnan po natin to, mga katambay. Napakaganda. Nakita ko lang po sa TikTok. Matagal na po ito. Nakita ko na matagal. Pero masarap balik-balikan ang itsura ng ating binoto, mga katambay. Ang ating ibinoto na hindi tayo nabudol na presidente. Ito po. Tingnan po natin. Meow, 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 meow. Ano ko ito, baka sabihin ng mga nanonood, iniwasan ko itanong ako. Kasi, Ari tig-tig-tig, ari tig-tig-tig, ari tig-tig-tig, ari tig-tig, ari tig-tig-tig, gigi, ari tig-tig-tig, ari tig-tig-tig, ari tig-tig-tig, meow, 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 meow. ito, baka sabihin ng mga nanonood, iniwasan ko itanong ako. Nakita niyo po, mga kababayan. Nakita niyo po ang talagang hirap po na ipagtanggol po ng mga detractors, mga bayaran po yata sa social media, mga gustong makakuha ng bonus sa December at January. Mga kabay, nakita po natin yung kanilang presidente na natuklasan po natin na walang bahid po ng issue sa droga. Hindi nga po ito makapagpa-drug test Hirap na hirap po. Ayaw po niyan tugunan at sagutin ang hamon po ng Pilipino na magpa-drug test po. At dinala nila ang issue sa Vice President. Ginamit po nila ang puwersa ng gobyerno. Halos lahat po ng sangay ng gobyerno ay ginagamit po nila para po mapagtakpan ang issue po ng droga sa Pangulong Marcos at sa First Lady at sa mga kaibigan nito. Di ba, mga involved. Nakita rin po natin yung itsura po ng tumatakbo senador po na si Abalos. Tumatakbo senador. Ganun din po ang nakikita po. Medyo may something wrong sa kanilang mga pagmumuka, mga kababayan. Pero dinadala lang nila ang issue sa sinasabi pandarambong, pagsisinungaling, at panunuhol, plunder, perjury, bribery, mga tambay. Doon lang po nila dinadala ang issue, puro sa Vice President at sa mga Duterte, mga tambay. Kaya nga po ang ating mga kababayan, pati nga po kababayan natin, meron na rin kanta sa kanila di ba? Nabudol, alam niyo po yung nabudol tayo. Napakaganda po May mga kanta na nga lumalabas para sa kanila Matagal na rin naman ito. Pakinggan natin. Ang Marcolino sa tambalan ng Marcos Duterte, tayo ay bumoboto sa ating pagkakaisa. Pagkakaisa raw. Sama-sama po tayong
Sama-sama tayo babangon. Habang napakaganda, kaya puso namin namangha dahil sa mga pangako niya para sa ating bansa. Nakita niyo po natin, yung mga pangako na ikanta na nga. Napakaraming pangako sa bansa. Ano po nangyayari sa ating bansa ngayon? Ang pangako, napako. Ang ginawa, puro pagpapabagsak sa loob ng 3 taon para pabagsakin, sirain ang taong nakatulong, ang pamilyang nakatulong sa pamilya nila. Kasi kung walang mga Duterte, walang Speaker Martin Romualdez. Kung walang mga Duterte, walang Presidenteng Marcos Jr. Walang presidente. Hindi magiging presidente, mga katambay. Malabo pa sa sabaw ng pusit kung walang Duterte. Pero ano po ang ginagawa po nila sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte? Gamitin ang puwersa, institusyon ng Kamara, mga departamento ng gobyerno, gamit na gamit para po sa paninira at pagpapabagsak sa pamilya Duterte. Nandiyan ang DOJ, kasama po ang kapulisan, kasama na rin kasundaluhan, ay nagagamit na rin po yata di umano dahil lalo-lalo na sa security ng isang Vice President. Di ba? Ang NBI, kasama na, DOJ, di ba? Ano pa? At pati COA. Pati COA, nagagamit na rin po at pilit na rin lang ginagamit kahit po nalalabag na po ng COA ang mandato po nila na yung katulad po ng mga confidential fund na nakukuha na rin po ng Kamara na ito po ay separate body po ito, mga katambay. At pati confidential fund talagang nakakakalkal na po dahil po rito sa sinasabing pagdidribble na sinasabi ng Vice President. Dinidribble lang nila ang napakalaking issue nila, lalo sa issue ng droga ng Pangulong Marcos, mga katambay, yung kanilang involvement at napakalalaking korupsyon po. Napakalalaki kasing korupsyon ang natuklasan ng mga Pilipino, lalo sa institusyon ng House of Representatives. Matagal na panahon na po na walang public hearing ang kanilang budget at ang kanilang mga pondo ay ginagawa lang po nila na certification. Yung mga liquidation nila ay certification lang po, mga kababayan. Wala pong mga resibo yan. Hindi uso resibo sa kanila. At wala pong nakakaalam kung ano po ang pinagkaagastosan nila dahil walang resibo eh. Hindi po natin alam. Napakatagal na panahon na nilang ginagawa yan. At syempre, natuklasan din po natin sa Senado. At pinaputok po. Ang nagkakaroon po dyan, napakalalaki pong komisyonan. Nangungomisyon po sila sa pondo ng bayan, mga katambay. Napakalalaki. Lalo po sa mga proyekto po ngayon sa Bagong Pilipinas ay lagana po ang komisyon. Kumikita po. At syempre po, nakita rin po natin at gigil na gigil din po sila sa paghawak po ng pondo ng bayan, lalo meron silang mga programa ngayong ayuda sa kabila ng ginigipit nila ang PhilHealth. Samantalang ang PhilHealth, ang may problema raw ay ang nanunungkulan. Bakit ayaw nilang bigyan ng aksyon yung nanunungkulan sa PhilHealth? Kung ito ang may pagkukulang, dapat siya ang imbestigahan, yung nanunungkulan, hindi yung PhilHealth. Kasi yung PhilHealth, napakaraming gampanin sa bayan yan. Dahil marami po tayong mga kababayan, lalo yung ating mga kababayang mga may edad, na hindi naman po nagkaroon ng contribute at nabibigyan ng tulong ng PhilHealth ito. Dahil na yung mga discount at yung suporta rin ng PhilHealth dyan, kahit hindi sila nagkaroon ng contribute, ay may tulong po na nanggagaling sa PhilHealth dyan kasi may may tulong yung subsidy ang pamahalaan dyan na binibigay po, nanggagaling po sa mga taxes po ng mga sin tax na mga bisyo, katulad po ng mga umiinom, naninigarilyo, ay meron po kasing contribute po dyan na tax na galing po sa gobyerno, binibigay po sa PhilHealth. Dahil nga suporta po ito, mga programa. Pati po nga yung programa ni Senador Bongo, di ba? Yung Malasakit Center. Nakakakuha po ng pondo dyan at dyan mismo nanggagaling din
sa DSWD at syempre po sa PhilHealth. Di po ba? Yung subsidy nila, kailangan po yan eh. Dahil dyan po nila gagamitin yan. Yung mga kababayan natin, napakarami nating kababayang mahihirap na walang trabaho. Hindi nakapag-contribute sa PhilHealth pero dyan kinukuha yon. At binabaan din po nila, di ba, yung pondo ng DSWD, ng DOH. Binabaan po nila ang pondo po ng DOH ng mga katambay. At ang isa pa, yung sinasabi po ni Abe na plunder, saka yung perjury, saka yung bribery. Malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Yung mga sobre-sobre na sinasabi niya na kay Mercado, 9 months, mas malaki ang pasasabugin kasi ni Vice President yan pag natuloy impeachment eh. Yung pasobre ng First Lady, napakalalaking pasobre. Hindi lang po 1,000 yon, millions po yon, baka may billions pa yon, yung mga ginagawa nila. At yung sinasabi niya sa DepEd na mga sinasabi niyang plunder na napakalaki raw na nagagastos, mas malaki po ang plunder na ginawa dyan ng speaker at Saldico. Dahil nilagyan po nila ng extraordinary billions po yan. Hindi po bababa sa 5 billions ang nilalagay po nila dyan. Ayon na sa Vice President. Kaya sinasabi ni Abe, lalo yung issue ng Vice President daw sa DepEd, pampuputukan po dyan First Lady, saka ang Speaker. Sila po puputukan po dyan, real talk, sa hawak na dokumento ng ating Vice President. Kumpleto po siya sa dokumento, may video pa. Lalo yung ginawa po ng Saldico at ng Speaker, nalagyan po ng extraordinary ang proposal budget ng isang DepEd sa pamumuno ng Vice President nung siya ay Secretary. Dagdagan mo ng 2 taon na pondo, 2023, 2024. Mga tamay, lagyan mo, singitan mo ng how many billions, isang pandarambong po yan. Pero, dinala lang po nila ang issue sa Vice President. Kaya sila po malilintikan mga kababayan. Malilintikan sila. Kaya nga nakita nyo po, pati ang ating mga kababayang Muslim ay talagang hindi na rin po sila nakatiis, ang ating mga kababayang Muslim, na lumabas na po sila sa kalsada. Pinakita po nila ang suporta. Kahit po ang ating mga kababayang Muslim ay nakikita nila ang sitwasyon ng ating bansa. Wala po kasi tayong presidente na nagdodroga. At syempre, wala tayong gobyerno na nangungurakot sa panahon ngayon. Malinis na malinis po ang ating gobyerno ngayon. Pagka si Abe ang ating laging pinakinggan at sila Jarrett. At syempre, kasama na po yung taga Bicol at yung mga vlogger po sa Maynila at yung vlogger na abogado na babae. Pag sila po ang lagi natin pinakinggan, wala po tayong makikitang anomalya sa pamahalaan natin. At wala rin pong issue na droga ang ating Pangulo. Dahil nakikita po natin ang itsura ng Pangulo. Medyo para po laging nagnganganga, hindi mapigilan. At ganun din po yung ibang mga politiko natin. Wala po tayong makikita. Pag lagi lang po tayo nakatutok dyan, kila Abe, kay Jarrett, yung kila Marabillas ba yun, sa Bicol, at marami pang vlogger, sila Sangkay na yan. Di ba? Pagkaya na yan, lagi natin pinakinggan. May abogado pang babae. Talagang wala tayong makikita. Sila kasi meron po yata silang nakikita. Ano po nakikita nitong mga vlogger na ito? Baka yung bonus di umano. Ang iniintay nila, ang nakikita nila. Nakita po natin, pati nga yung Muslim natin. Hindi na, paano pa yung mga Muslim natin kapatid sa Mindanao at nakakalat sa buong Pilipinas? Di ba? Kaya malabo po ito. Ito pong sinasabi ni Abe, malabo sabaw ng pusit. Nasa Maynila pa lang yan. Paano pagka itinuloy nyo na impeach ang isang Vice President? At pilitin nyo, talagang ipolitical nyo dahil kasama ito sa demolition job. At yung sinasabi po nga, politically motivated. Political harassment. Magkaagulo na po ang bansa natin. Kaya nga sabi po ng kanta, pakinggan natin ang kanta. Kanya-kanyang Magpapatuloy. Tay digong kaya tinulungan namin siya o libre pa. Hindi namin kayo bibiguin. Tatagalan ng Hindi raw tayo bibiguin. kulay, kulang ngayon siya na'y
tama nga naman ng kanta. Nung una, ikaw ay pula. Di ba? Pula. Tapos kasama mo ang berde. Ngayon, isa ka ng dilaw. Tapos, nagpapaka-pink na rin mga katambay. Nagsama-sama na ngayon ang pula, dilaw, at pink. Ganyan na raw po ang ayon sa kanta, ang isang nambudol po sa mga Pilipino. Sinungaling. Nabudol. Sa'yo, nabudol. Kami, bakit ikaw ang binoto ko? Ito pala ang gagawin mo sa amin dito na naawa sa'yo, tumulong sa'yo, sumuporta sa'yo. In office from 2022, the president of this country has taken so many foreign trips. A play on his name is Ferdinand Magellan Jr. Let's go over to Avi Gupta. What are the Philippines? That is correct. Ferdinand Marcos Jr. Nakita niyo po, sumikat pa sa buong mundo ang isang pangulo sa pinakamaraming foreign trips. Mga tambay, dinaig pa si Magellan. Dinaig pa mga tambay, si Magellan, mga tambay. Si Magellan, isang round trip lang yata. Ang Pangulong Marcos, napakaraming foreign trips, mga tambay. Ibang klase na pag-uusapan. At pinag-uusapan na rin po ang Pangulong Marcos saan? Sa droga, mga tambay. Sa droga issue niya. Sa buong mundo. Hindi lang po foreign trips, mga tambay. Paloko sa mga politiko, manloloko. Sobra na pang-aabuso nyo sa mga Pilipino. Tama na pang-gagamit nyo sa... Ayan po mga tambay, napakaganda po ng kanta. Nabudol daw po tayo mga tambay, nabudol ng politiko na napakagaling lang po magsalita, lalo po pagkadating na ng halalan, magsasalita na naman po yan dahil i-endorso niya po ang kanyang mga senador, ang kanyang unit team senator, mga tambay. Kaya napakaganda na naman po ng kanyang talumpati, lalo po sa halalan. Expert na expert po ang Pangulong Marcos di umano pagdating po sa talumpati, mga tambay. Talagang iaangat ka sa lupa pagkahalala na. Ganun po kagaling mag-speech ang isang Pangulo. Pero pagdating naman sa trabaho, nabudol daw tayo, mga tambay. Ang tinatrabaho lang, kasama ang pinsan yata, ay ang pamilya Duterte. Kaya good luck na lang po. Good luck na lang po kay Abe, dahil humahabol po yata siya sa malaking bonus po yata. Kaya kailangan pong ihabol niya ang mga issue po na sinasabing plunder, perjury, at si bribery, mga tambay. Pandarambong, at pagsisinungaling at panunuhol, mga tambay. Kailangan niya po yung gawin para po dito sa sinasabing monthly allowance na sinasabi ni Banat Bay at may bonus pa ngayon. At tingnan po natin kung yan po iuusad next year. Next year na po yan. Tingnan po natin, mga tambay, yung mga pinakakalat at nagpapaka-abogado at nagpapaka-Supreme Court, nagpapaka-prosecutor na po ang mga vlogger na naninira po sa Vice President. Hawak na po nila lahat, mga katambay. At parang sila po ang may hawak ng ebidensya. At parang sa tingin po ng mga vlogger na ito, ay walang hawak na ebidensya ang Vice President. Para po pag sila ang nag-vlog at sila ang nag-release ng statement sa atin, parang mapaka-raming kasalanan nilabag sa batas ang isang Vice President. Pero wala silang nakikitang issue sa House of Representatives, sa korupsyon, sa Senado, mga nangungumisyon, at lalong-lalo na po sa Pangulo ng Bansa at sa First Lady na nangungumisyon din po na hindi halal ng bayan. Wala pong issue dyan. Lalo ang Pangulong Marcos sa droga, walang ka-issue-issue, mga tambay, pagdating sa droga. Kaya nga po, dinidribble Dribble ng dribble, mga tambay, para yung issue po ng drug issue at yung korupsyon ng First Lady na sinasabi ni Vice President, kailangan matakpan ng issue yan.
Hindi na pag-usapan. Pero ang mga Pilipino, matatalino ang Pilipino. Hindi mo na maluluko ang mga Pilipino. Nakikita na ng mga Pilipino, may social media na kung ano ang totoong facts na nangyayari po sa Malacanang, sa Senado at sa Kongreso, lalo sa kaperahan ng mga Pilipino. PhilHealth pa lang, mga mahihirap ang makikinabang, lalo na yung mga matatanda natin katulad ni Kamanong, pag nagkakasakit, may mga high blood, may mga diabetes, may mga sakit sa puso, mga hindi nag-contribute sa PhilHealth, natutulungan din ng PhilHealth yan, di ba? Sa DOH, marami nakakatulong sa ating mga public hospital. Samantalang itong mayayaman na ito, hindi naman po sila pupunta riyan sa public hospital. Pupunta ba yan? Pupunta yan sa international hospital. Karamihan dyan sa ibang bansa. Di po ba? At nag-a-abroad yan mga yan para doon magpa-doktor. Pero tayo, kikitilin pa mga tambay. Ang may problema lang, yung humahawak ng PhilHealth, yung kanilang ma-in-appoint, yun ang may problema. Kung katulad ng DOH, sila ang may problema, pero kikitilin mo ang buong ahensya. Talagang matindi po mga politiko natin. Dapat ang ikulong mo riyan. Hindi tama kanyo. Hindi tama ang ginagawang pamamahala ng PhilHealth. Hindi yung PhilHealth. Ang bigyan mo dyan ng kasuhan mo, yung namamahala, yung tao, palitan mo. Kung kay dating Pangulong Duterte, si Bak na yan. Kung ganyan, na hindi nila inaayos ang kanilang trabaho, madaling palitan yan. Napakaraming Pilipino na pwedeng ipalit dyan na mas matitino pa yan. Di po ba? Kaya muli po mga kababayan, maraming salamat po sa mga nakakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Muli po, maraming salamat. Sa ulitin po, ingatan nawa. Paalam! Bye-bye!